Dahil malapit na ang Valentine's, gagawa tayo ng isang masarap na red velvet cake na super moist na texture at may tamang tamis at syempre, perfect ito para sa anumang okasyon o kahit pang merienda lang. Madali lang gawin ang recipe na ito, kaya siguradong kaya mo rin. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Para sa dry ingredients, 2 and 1/4 cup all-purpose flour, 1 teaspoon baking powder, 1 teaspoon baking soda, 1 teaspoon of salt, cacao powder, 2 tablespoon, granulated sugar or stevia, 1 and 1/2 cup. Then, i-mix lang natin ito ng mabuti, pagkatapos itatabi lang muna natin ito. At para sa ating wet ingredients, gagamit tayo ng 2 large egg, 3/4 cup oil, 1/2 cup milk, 2 tablespoon vinegar or apple cider, 2 teaspoon vanilla extract, and 1 to 2 teaspoon of food coloring. Adjust the amount as you like. Then, i-combine lang natin ang dry ingredients dito sa wet ingredients. Kalahati lang muna ang ilalagay natin para hindi tayo mahirapan sa paghalo. Pagkatapos, tsaka natin ilalagay yung natira. Pag nahalo na natin ito ng mabuti, set aside lang muna natin. Pagkatapos gagamit lang tayo ng maliit na pot at lagyan natin ng 1 cup fresh milk, 2 tablespoon of butter, tapos halu-haluin lang natin ito hanggang sa ma-melt ang butter. At kapag ito ay malapit ng kumulo, hanguin natin at directly nating ilalagay dito sa mixture. Kalahati lang muna ang ilagay natin, tapos haluin natin ng mabuti. At kapag nahalo na ito ng mabuti, ilagay na natin yung natira. At ganun pa rin, halu-haluin lang natin ito ng mabuti at kapag nahalo na natin ito ng mabuti, itatransfer na natin sa baking pan. Pagkatapos, i-bake lang natin ito sa preheated oven at 330 Fahrenheit or 165 Celsius for 35 to 40 minutes. At paglipas ng 40 minutes, ito ay luto na. So papalamigin lang natin ito kahit mga 5 minutes lang. At kapag ito ay lumamig na, pwede na natin tong i-slice para malagyan na natin ng frosting. Ito palang unang slice na pinaka-top nito, ito yung gagawin nating crumbs. Dahil ito yung gagamitin nating dekorasyon after frosting. So ang frosting nga pala na ginamit ko dito ay cream cheese dahil ito yung nababagay na frosting sa red velvet. At para nga pala sa kumpletong listahan ng ating sangkap, ilalagay ko na po sa comment section pati na rin ang cream cheese frosting. After natin maglagay ng frosting, dito na tayo maglagay sa pinaka-top yung crumbs na tinabi natin kanina. Pero depende pa rin sa inyo kung ano yung disenyo ang gusto ninyo at kung paano nyo pagandahin ito. At ito na nga yung final look ng ating finished product. At ito ay pinalamig ko na ng 3 hours. At ito na nga, ang paborito nating lahat, ang tikiman time. Tingnan nyo naman kung gaano yan kasarap at sino nga bang hindi takam na sa itsura pa lang talagang matatakam ka na. Kung nag-crave ka habang pinanood to, ibig sabihin, kailangan mo nang gumawa dahil walang tatalo sa homemade red velvet with love. Huwag kalimutan, ibahagi din sa iba para ma-enjoy din nila. Thank you for watching. Always bake with love.